So yun guys, so good morning po muli sa inyo lahat, good afternoon din, and good evening sa mga taga-ibang bansa kung saan man po kayo naroroon. Yun po guys, no? And of course, andito tayo ulit para magbigay na naman po ng isang reaksyon regarding nga po dito sa pag-uusap ni JP at saka ni Kalingap Edo guys, no? Kasi ang sarap pa, no? Kumbaga ay kapag ka itong dalawa magkasama ay ang klase na kanilang pinag-uusapan ay parang ano lang, alam nyo na, di po ba? Kaya parang ang sarap sumali sa kanilang pinag-uusapan at dito nga ay may nabanggit itong si JP po ano, at hindi ko alam kung totoo nga ba ito na meron nga daw isang nurse sa Hong Kong na talagang nagkakagusto kay Kalingap Edu at yan, malalaman natin yan mamaya guys. At dahil ayaw pa talaga na mag-asawa ni Kalingap Edu ay magmamanok na lang daw sila. So guys, samahan po ninyo kami ngayon and bigyan po natin ng reaction dito. And of course, mega love shoutout po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters and ganoon na rin po sa akin mga subscribers, no? And patuloy lang po natin supportahan guys ang buong team Kalingap, no? Sa mga solid dyan. So, sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course, si Kalingap Rap. So, samahan po ninyo ako. Let's go! Tambay lang kami dito sa future namin ni Papa Eds na maging farm. Ano na lang, ayaw daw niya mag-asawa guys, magmamanok na lang daw kami. Oh, kasi Negosyo na lang. yung sa akin negosyo man yun. Hindi man yun Okay. ano na porket si GP may daming manok, sugarol, hindi. Negosyo yan. Ito gawin namin farm. Actually, totoo naman yun guys. Hindi naman lahat po ng mga nag-aalaga or nag-breed, no? Ng mga sasabungin ay mga sugarol. Siyempre, marunong din sila. Kanya nga lang, hindi rin naman po sila lahat ay manunugal, mananabong, kumbaga, no? Dahil dumaan din po yung family namin dyan sa pag-breed. Pero, ano po yan, purely pambenta lang po guys sa probinsya dati, doon sa LU, La Union. So, tuloy natin. Tama. Di pambinta. Oh, Yan. Marami ng ano. magpa-farm na lang tayo, no? Ano lang tayo, magkukuha na lang tayo ng mga Pero kung gusto nyo, ano bang gusto nyo? chicken. Magmamanok kami o mambabae? Uy, Pag mambabae kami, magastos yun. Edit-date mo pa. Yung manok, patuka lang. Ano ba kayo? tama naman eh. Pwede pa naming ibenta. Babayaan mo na yun dito, kuya na yan eh. Ang Eh, itlog na lang yan. kung man-chicks kami, hindi man namin pwedeng itulos-tulos lang yan dito. Anong itulos-tulos? Tayo yan. Oo, di ba? Sinasabihan ko guys na mag-asawa, ayaw pa raw, edi magmanok na lang tayo. Huwag mong pilitin. Ano ka ba naman, Idol JP? Siyempre, ano yan? Alam mo naman na talagang marami ng experience na or marami na pinagdaanan yan si Kalingap Edo. Kaya hindi kailangan madaliin. Kumbaga, darating at darating yan, no? Pero ano ba itong nurse na to, no? Malalaman natin yan mamaya. Awak ito, mga... Marami pang plano to? dyan, no? Oh, Marami pang plano. grabe, marami pa pang plano pala ito. Pag ano ang mga plano mo rito, sama-sama mo naman ako pag pumunta ka rito. Message mo ako. Malay mo, makahuli ako ng manok. Oh, sige, tama yan. Di ba? Lagi yan. Ayos talaga. Pati matapos. Yung, tsaka ang hirap din mag ano talaga na wala kang negosyo. Diretso sa YouTube ka lang umasa. Kasi, tawag nito, ang YouTube kasi hindi talaga palagi. Oy, Actually, totoo yung sinabi ni JP na yun, guys, no? Kasi marami na rin mga mga dating sikat na mga YouTuber po, guys, no, na nawala na. Kasi talagang sa totoo lang panahon talaga 'yan. Pero sa tingin ko pagka ganito kalaki yung iyong community at nagtutulungan ay mas mahirap na mawala po, no. Kadalasan ang mga nawawala diyan yung mga mag-partner or yung mga nagso-solo, yun po, kasi mga walang backup, no? And yun, minsan naliligaw sila sa kanilang landas, kaya biglang nawawala. Pero ang Team Kalingap, naniniwala ako guys na mahirap itong buwagin. Kahit pinipilit nilang buwagin po, na pilit, sinisiraan para mawala ang Team Kalingap, ay alam ko mahirapan sila dyan. So, tuloy. meron pala akong tanong. Yung anong masasabi mo sa luto natin kahapon? Luto na ayun doon.
Yung adobo at yung pata. Pata, ikaw may luto doon? Siyempre, Grabe. niluto ko talaga yun para sa'yo. Ano ka ba? Ayos. Oh, Masarap yun guys. Ang masabi ko na pwede na. Sipag. oh pwede na. Pwede ka na magkarinderya. Pwede ka na talaga magkarinderya. Dapat pa siguro ganun ang content mo eh. Magluluto ka Karinderya? na lang. Dalawa na kami niyan. Pwede. Cooking ang talent, pambihira yan. Hindi. Pwede. Hindi, ang ano, tuloy natin yung ano natin. Guys, sino mga taga ano dito? Taga Nueva Ecija na. Meron kasi, dati kasi nagpupunta ako doon, may isang tropa, ano. Meron ako nadadaanan na isang restaurant na malaki siya, pero kakaiba yung pangalan ng restaurant na yun, guys. Parang cooking ng ina mo, parang gano'n. Parang luto ng ina mo, parang gano'n. Nakakatuwa lang. Medyo magugulat ka kapag or naririnig mo lang, pero kapag ka nakita mo, ay iba ang iyong magiging interpretation. So yun po, sa mga taga Nueva Ecija dyan, malamang nakita nyo na po yun. And I'm not sure kung nandun pa kasi noong mga panahon na madalas ako doon, ano pa, mga 2013, mga ganun pa. Ewan ko kung nandun pa, guys. Yung farming. Farming. Ano man yun? Yung negosyo man yun. Farming chicken. Farm tayo. Oh, farm. Manukan ba? Ganun lang yun. O di kaya, ayaw mo manukan, asuhan. Ito kasi puro pagtatanim lang naisip ko dito. Hindi ako mahilig. Napansin nyo guys, napansin nyo si JP. Parang kanina pa niya kino-convince talaga si Kalingap Edu na mag-alaga sila ng manok dyan. Pero kapansin-pansin din si Kalingap Edu na parang iba yung ano guys, iba yung interest niya. No? Kasi dati kasi nagpakilala na siya na talagang mahilig siya sa mga pagtatanim actually. At meron na nga siyang plano na itanim dyan sa lupa niya na yan. Kaya parang hindi niya masyadong pinapansin yung sinasuggest ni JP na magkaroon sila dyan ng breeding ng pansabong po. Ano. So pakinggan natin. Hindi ako sanay sa mga ganyan ay. Hindi mo nga nakita yung discard. Kalamansian to eh. Ah, kalamansian. Yun. So gagawin pala niyang kalamansian yan guys. Okay naman yun. Okay din. Malabo talaga nito. Baka pag magkaasawa ka, magkahiwalay din kayo. Okay. Uy, Maasim yun ay. Dapat. Vitamin C. Oh, dapat ang itatanim mo, yung mga matatamis. Matamis. Oh, so naniniwala ba kayo dun guys? Kasi sa mga, ewan ko kung lahat ng mga Ilocano ay naniniwala din sa lahat. So may mga kasabihan po dyan eh. Kapag ka daw may mga tanim kayo na mga asim sa harapan ng inyong bahay, ay hindi daw, ay ano daw yun, kumbaga hindi siya good luck. It means bad luck siya. So comment po sa mga Ilocano dyan. Pero ako, hindi naman ako naniniwala masyado dyan eh. As long as mas naniniwala ka kay God, yun. So, kalamansian pala ang plano ni Papa Eds dito, no? Okay din yun. Okay din, no? At saka ibang mga puno pa siguro. kasi kasamang pagmamahal yun ay. Sabi ko meron dyan ano. Bayabas. Pero serious guys, gagawin namin ito ng farm. Yan ang negosyo namin ni Papa Eds. Marami daw plano si Papa Eds dito ay. Pwedeng makahingi Papa Eds ng isang example ng ano na negosyo mo rito na sa mga plano mo. Yung una lang yung mga pinaka-example. Example. Mm. Yung nga, bukod doon sa kalamansian, yan, yung mga ganyang ano. Ito pa oh, puro mga puno yan. Mm. Puno yan ng avocado. Puno ng marijuana? Oh, Uy, Makulong puno tayo ng yan. avocado yan. Avocado. Mahal ang avocado. Ay. loko talaga si JP kung ano-ano sinasabi na puno. Oo, ngayon meron ng meron na pala nakatanim ah. Mahal ang avocado dito. Mm. 1 kilo, 300. Talagang Oh, Kaldo. 300 ang kilo nun? Oh. Bihira. We, 300 sobrang mahal naman guys. Actually, dami kong dami kong avocado ron, no? Mga prutas kasi dito sa Metro Manila 100 lang po ang 1 kilo kaya ako pagka nagpapa-deliver 2-3 kilo bahara lang kung mauubos o hindi. Mura lang kasi. Napakamahal naman pala ng avocado diyan sa lugar na 'yan. And of course, maganda po yung plano guys ni Kalingap Edu sa kanyang lupa na 'yan, no? Ano kasi yan pang long term na
business, ang mga puno, mga prutas po, ano. Kumbaga, para alagaan mo lang and pang lifetime na talaga yan. Wala siyang, kahit bumagyo, mabalian man na sanga, pero lalago at lalago pa rin siya. Unlike other business, kapag sinamampalad ay talaga nga namang lagapak. So, maganda yung plano ni Kalingap Edu, guys, no? Maganda. Eh kung sa pag bunga yan, eh kung isang bunga eh 500 kilos. Ay, Ay, grabe, dami. Tama na. Lista na natin. Ang bihira yan. Yes. Mga lupit din ang mga plano mo ah. Ano pang ibang tanim dyan? Ayos. Wala, isa-isa lang at baka maudlot. Kailangan na muna focus muna sa isa-isa lang Mm. na strategy. And yun guys, no, kapansin-pansin, si Kalingap Edu, ever since talaga, no, kapag nagpaplano siya or gumagawa siya ng isang bagay, hindi siya nagmamadali. Unlike yung, ayan, narinig natin at tinatanong kung ano pa ang ibang puno na itatanim niya. Sabi niya, isa-isa lang at baka maudlot ang plano. Bagay, slow but sure, kumbaga, ang banat ni Kalingap Edu, which is, maganda. Kasi, kung may iba-ibang tao lang yan, babanat ka agad, tataniman ng napakarami para mapakinabangan din ka agad, no? Pero siya kakaiba, di ba guys? Puro na to, kamuting kahoy, pang ano-ano lang yan. Pagkonsumo lang. Uy, Sumo lang yan. Oo. Pang Nice. Dapat may tanim ka dito na pwede mong patikman sa chicks mo. Mga pitsa yan siguro. Saka may mga ano dyan, may mga Kasi binata ka naman eh. talong, mga, Yung pichay, patikim mo. mga pagkain niya na sariwa na walang poison. Oo, yung walang halong Yun. cholesterol. Walang chemical. Oo, chemical. Yun. wow, Mga maganda yun. natin dito kasi mahirap pagparakain ng Pero Papa Edge, ito ay Ayos yan, mga organic na vegetables. Healthy talaga yan guys, di ba? ano ba? Tawag doon, ang dami ko ng tanong ba? Ito ay personal talaga to na tanong. anong person. Ayan na. Oo. Yan. Payag ka? Sa tanim ako. Hindi. Personal na tanong. Ewan ko kung masagot mo ito. Go! Oo. Kasi may bahay na. May bahay. Oo, ilang taong ka na nga? Parang alam ko na. 25. Pambihira. Paurong ah. Wala, nasa isip mo lang yung edad mo. Oo. Kung bata ka pa sa... Pero yan, Tama, ano tama. na eh, may bahay na. May swimming pool. Uy, Eh, dapat kasunod talaga yan, asawa na. Ay, swimming pool. oo nga, no? Hindi ko maintindihan ang connection na Mm. Tapos na ka mo, yung pag matapos na ang bahay mo, siyempre may yung Malayo pa talaga guys, malayo pa talaga sa isip ni Kalingap Edu ang pag-aasawa. Kumbaga, hindi pa siya handa kasi marami pa raw talaga siyang plano. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya. Anyway, 30 pa lang naman siya, no? So, pwede pa naman. Lalaki naman po siya. Okay lang yan. ba kasi nag-asawa muna bago nagpupundar ng ganyan. oo, ng bahay. Eh yung sa'yo, inuna mo talaga ang bahay ay Baguhin ta muna ang sistema. sistema para di masakit sa ulo. Mm. Well, depende yon sa sitwasyon. Minsan, may mga nag-aasawa muna bago magpundar. Pero sa totoo lang, medyo mas mahirap nang gawin yon. Pero siguro kung naghahabol ka na ng panahon po, ay yung edad ng babae, or sabihin na natin, silang dalawa ay medyo alanganin na, pwede na ba siguro yon yung magkapangasawahan muna, kanya nga lang, mas mahirap na talaga na magpundar. Pero depende pa rin nga, kung ano yung pinagkakakitaan nyo, ano yung trabaho nyo or negosyo nyo. So, ano yun, iba-ibang sitwasyon, no? So, pwede pa rin. Applicable naman yun. Kasi pag sasabay-sabay, mag-asawa ka, maggawa ka, sunod magpagawa ka niya. Saka mga iba pa ayusin mo ang ibang bagay. Wala. Ano ka, kawawa ka. Pero pagka puro problema. hulaan ko pala nito guys, hindi ko natanungin kasi doon naman talaga to papunta eh. Hulaan ko ang susunod na plano nito pagkatapos ng bahay, panggastos sa kasal. Ay, yun na yun. Advance na agad. Ano? Ganun talaga. Para di ka na mag-isip. Oo, mabira, mag-isip pa kayo ay. Ganun naman talaga guys, mag-asawa naman Yun na talaga tayo yun. lahat eh. Wala nang iba. Kaso Rin lang, tayo dyan. ang Tamang panahon. ano ko lang talaga, ang hiling ko lang, sana magkaroon ka rin asawa na mamahalin ka habang buhay, tapos support sa mga ginagawa mo.
'Di ba? Ganun talaga dapat. Ganun talaga dapat. At ano ba, yung mapangasawa mo na yung deserve rin sa'yo kasi mabait ka namang tao. Yun talaga. Sa totoo lang guys, no, ako ay hindi rin masyadong naniniwala na nanggagaling lang sa isang babae or sa isang, kunwari, dalawa sila, si Kalinga Pedro, tsaka yung babae. Hindi pwede na ang magmamahal lang or magagalingan lang ng action is yung isa lang sa kanila. Kasi palagi namang po yan it takes two to tango. Ika nga po nila, depende yan sa kung paano yung magiging setup ng samahan po nila. Hindi po ba? And mahirap talaga mag-asawa guys kasi napakalaking challenge niyan. Kumbaga mas mahirap pa kaysa mag-aral sa college. At least pag sa college mag-review ka lang, pwede ka nang pumasa sa mga exams, no? Pero sa pag-aasawa, talagang yan, everyday, oras-oras na challenge ang pakikisama. Kailangan napakahaba ng pasensya mo, kailangan napakalawak ng pangunawa mo, di ba? Kasi hindi naman palagi hindi naman 24/7 na maganda yung pakiramdam ng bawat isa sa kanila. Siyempre, kapag merong hindi nakakaramdam ng hindi maganda, apektado pati mood, hindi po ba? Lalo na mga babae, guys. Kapag dinatnan yung mga yan, ako po, palaging sila yung tama. Yan. Kung mag-aasawa ka, kung ikaw ay lalaki, dapat nakahanda ka na na tanggapin na palaging ang tama ay ang babae. Ang maipapayo ko. Yan. Ano, okay ba yung payo natin? Sana ay may makarinig. dyan. Na chicks. Sabi ko na Joke lang. Hindi, mayroon akong viewers. I-chismis natin. Ayan na, ito na. Sasabihin ni JP. Na nurse daw, doon sa Hong Kong ba yun? Ay, grabe. Talagang mahal-mahal ka daw nun? Sana all. Ang ganda pa daw. Sabi ko, mag-send kayo. Mahirap magpara-expect sa mga viewers. Masyadong yan. Yun nga, sabi ko, mag-send kayo ng picture. Baka mamaya, grabe makapilter din. Wala, mabudol tayo. Sabi ko, Yun lang. Totoo naman yun, guys, no? And kapag ka mga viewers din ang nagsasuggest minsan, may mga, sabihin na nating exaggeration unless nakita mo na yung tao, maka-video chat mo, hindi po ba? Kasi pagka mga picture-picture lang, medyo delikado rin. Uso-uso na filter ngayon, hindi po ba? i-send niyo, ma'am, yung walang filter ha. Kasi mamaya, mabudol kami sa inyo. Mambihira yan. Ang puti pala ng mukha, tapos ang itim ng liig. Aray ko! Karay. Pampahamak itsura nun? buhay yan. Pero naman, hindi naman sa kagandahan kasi yan guys eh. Yes, Ang tama. importante kasi dyan, ugali. Yan. Kasi sa panahon kasi ngayon, kung sa mukha lang naman, pag may pera ka, kaya-kaya mong, yung pangit, kaya-kayang pagandahin. Eh yung ugali, Yan. kahit marami kang pera, hindi na kayang gamutin sa pera yung ugali. Pambihira kayo. Totoo Diba? yun. Ganun lang yun guys. Yun ang pinakatotoo sa lahat. Ang ugali, yan na talaga yun Pero pwede may mga naman, may mga pagkakataon naman na pwedeng baguhin ang pag-uugali. Depende sa kapartner mo. Kasi pwede naman kasi kung kunwari ang lalaki mabait, maganda ugali. And yung babae naman, medyo may sabihin na natin pagkakaiba. Pwede naman kasing ma-impluwensyahan ng lalaki yan. Kapag ugali lang ang pinag-uusapan, it takes time, okay. Medyo mahirap, pero kung pagtityagaan mo, kaya mo yan, kaya mo baguhin yan. Kung talagang mahal mo naman, ay pagtyagaan mo talaga na baguhin, di po ba? Ang importante ngayon kasi guys, maganda ang ugali. Kasi yung mukha kasi gaya sa mukha ko, pangit ngayon. Pag yumaman ako, baka hindi nyo ako makilala. Iparetoke ko yan guys. Diyan kayo makakita ng ilong na walang butas. Ipasarado ko ito. Iparetoke ko. Grabe ka naman. Ilong na walang butas. Isang kapahihinga sa tenga. Haba. Pero walang butas. Tama ka pa. Sanang yumaman. Yun ba talaga? Kami na lang. Pamihira yan. Sipi mo,
'Di ba? Ang ano talaga, totoo yan guys, kahit kayong mga makapanood nito, yung ugali kasi, kahit sabihin natin na yung lahat ng yaman ay nandyan na sa'yo, hindi mabago ang ugali mo. Pero yung mukha, pag may pera ka, kahit kamukha mo, kahit hindi ka kamukha ko, gusto mo ipagaya mukha ko, kaya, basta may pera ka lang. Ay, grabe. Ganun lang yun. Pag ako magkapera guys, gayahin ko mukha nito. Kasi Uy. maganda kasi ang mukha nito ay hindi babaero. Huwag nang gayahin, baka magiging Pagkasabi na hindi babaero, bakit siya humalakak? Loko-loko talaga tong si Idol JP. Ano na tayo, malito na ang viewers niyan. Yun lang. Sabi, si Ido ba ito nag-live? Hindi, si GP yan. Sa channel na lang tingnan, hindi na sa mukha eh, no? Malito na ang viewers niyan. Pambihira tong Wala, magnetic Guys, power ko. Mabusan ako ng views. pambihira tong usapan namin ni Papa Eds. Pero lang na usapan namin ni Papa Eds. Pero Masyadong sensitive ah. ano yan, may mapupulutan kayo ng aral. Yes. Oo, kasi gaya nga nun. Ito seryoso to, yung nasaan na yung yaman mo kung pangit naman ang ugali mo. Ganun lang naman eh. Kasi yung yaman ay hindi na yan ang ugali ay hindi na yan mababago sa yaman. Ganun po yun. So yun yung sinasabi ko guys, no, na nakakalibang talaga kapag silang dalawa yung magkasama at nagkikwentuhan kasi kung saan nakakarating yung kanilang pinag-uusapan, pero totoo yun na meron ka rin namang mapupulot na aral. Wag mo lang basta pakikinggan. Kung pag-aralan mo yung kanilang sinasabi at siguradong may kapupulutan din, no? Di ba guys? Pero yung mukha, kayang baguhin yan ngayon sa panahon ngayon. Kayang yan. Kaya ang diskarte na talaga Edit namin mo ni lang Papa yan. Eds dito, farm ng farm para magkakaroon kami ng maraming pera. Oo. Ano talaga ang mga mindset namin guys? Pangmasa ba? Oo. So yun, at grabe talaga. So yun guys, no? And I think may mga napulot din naman tayo na dyan, na aral. Especially, mas kumbaga, si Kalingap Edu, hindi mo basta-basta makikilala ang ugali niya. Sa una, pangalawa, pangatlo mo siyang mapapanood, maririnig yung kanyang mga sinasabi. Kasi medyo malalim siya. And hindi gaanong nagsasabi ng kumbaga kung ano lang tatanungin mo, parang yun lang din ang sasagutin niya. So mas mahirap siyang kilalanin. And well, sa tagal ng panahon na binibigyan naman natin siya ng reaction, ay kumbaga naging paborito na natin kasi madaling mas ako kasi nauunawaan ko siya. Medyo may pagka-similar kasi yung aming pag-uugali. Kaya mas madali ko siyang maunawaan. Kaya isa sa mga naging paborito ko na bigyan ng reaksyon, yan po, si Kalingap Edu guys. Madaling gawan ng reaksyon para sa akin dahil nga madali ko siyang maunawaan. Naintindihan ko kung ano yung mga sinasabi niya at kung bakit niya sinasabi yung mga bagay-bagay na yun. So yun lang po ang aking masasabi dito. So yun, hanggang dito na lang ulit and of course, magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload and kunting lambing, wag naman po sanang kalimutang pindutin yung like button and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, of course, pindutin na rin po yung subscribe button na yan. So, hanggang dito na lang and pansamantala, papaalam po muna ako. So, bye-bye po muna. Bye.